tanga ng argumento nyo. Pag wala na kayo masabi, ano sasabihin nyo sa amin? Bayaran, adik, bangag. Ganyan na lang ba kayo? Hanggang dyan na lang po ba ang inyong kalidad ng pakikipag-diskusyonan? Diba? Yan ang sinasabi natin eh. Kaya tulad nito, mga kababayan, si Mima Alicia, masingit natin mga kababayan. Si Mima Alicia po, okay, ay merong pinakulong sa tamang proseso po idinaan. Ano po yung tamang proseso? Nagdemanda po siya doon sa kanyang dating boyfriend or ex-boyfriend na ayaw siya tigilan. Na di umano'y may utang pa nga daw itong kanyang magulang ng kanyang ex-boyfriend, no? Dahil nga sa mapera nga eh. Malaki nga kumita kasi sa YouTube to si Mima eh. Syempre, mahal niya yung lalaki, pinautang. Tapos ang ending, gulpi sarado si Mima. Shoutout sa kapatid nating si Mima, kabengador natin na si Mima. 'Di ba? Siya ay talagang winasak ng gusto nung lalaki na 'yon, ayaw siya tigilan. So anong nangyari? Nalabasan ng warrant of arrest, mga kababayan ko. Bakit po? Dahil idinaan sa legal. 'Yun yung sinasabi natin. 'Di ba? Kailangan idaan sa legal. Ito po, pakita ko sa inyo yung picture ha. Ito po. Na kung saan literally naparusahan. Nadakma po ng bahagya, mga kababayan. Ito po. Ayan. Ayan. Anong kaso niyan? Basahin natin dito. Tingnan, tiklo ang di umano ay nireklamo ng RA 9262 Violence Against Women and Children or BAUSI at yung voyeurism sa Pasig City. Tagumpay ang pagkakaaresto habang matagal nang minamanmanan ang wanted na akusado. Ayon sa source, di umano ay may malakas na kapit na politiko itong naaresto. Anak din daw di umano ng isang barangay kapitan sa kanilang lugar. Ang wanted na naaresto, isang halimbawa ito na walang nakakataas sa batas at gumagana ang batas sa ating bansa. Maging aral din sana ito sa mga lalaking nananakit sa kababaihan at mapang-abuso sa mga bata. Ayan ayan po. Ayan, ex ni yan. Yan yung ng blackmail kay Mima Alicia, mga kababayan. Kilala nyo naman siguro yung kapatid nating si Mima Alicia, di ba? Nag-vlog pa siya noon, nag-video pa siya noon na umiiyak na siya, na nagmamakaawa siya dahil stress na siya, kakakulit na itong tao na ito. No? Tapos naglabas pa ng fake news na di umano'y may scandal sila, 'di ba? Ayan, yan yun, siya yun. 'Di ba, kalaswaan dahil hindi nga raw maka-move on, mga kababayan. Di tiklo siya ngayon. Ito yung sinasabi natin, mga kababayan. Na kung nasa tamang proseso yung ginagawa ng mga Duterte or nasa tamang takbo ng utak ka, 'di ba? Idaan mo sa tamang proseso. Hindi kagaya nung ginawa ni Senator Sonny Trillanes. Bakit ba nakulong si Duterte? Dinaan ba sa illegal na proseso yan? Hindi po. Dumaan sa tamang proseso yan sa ICC. Dinala yan ni Sentry doon sa ICC at i-final niya 2017. Ang mali lang ng mga Duterte, hindi nila naagapan. Kaya nakapasok yung kaso. 2019, bago nila na discover na nag-file ng case si former Senator Sonny Trillanes. Kaya sila nahuli, natiklo, mga kababayan. Yan yung sinasabi natin. Pagka itong mga tao na ito ay dumaan sa maayos na at legal na paraan, 'di ba, wala namang problema eh. Gayahin nyo yung mga gumagawa ng ng tama, 'di ba, sa kapwa. Tulad nyo.
Naturingan kayong isa sa mataas na ano, 'di ba Sara? Ikaw mismo, naturingan kang isa sa mataas na opisyal ng gobyerno. Ikaw ay vice presidente ng bansang Pilipinas. Naknan tokwa. O, ano ba nagawa mo para sa taong bayan? Ano ba nagawa mo o para sa nasasakupan mo? Ano ba nagawa mo mismo sa lugar mo? 'Di ba? Inilaglag mo pa tatay mo dun sa interview mo. O, 'di ba? Kayo lang naman may hawak ng Davao. Tapos sasabihin mo nung wala pa gumanda yung Davao nung dumating ka, nung naging mayor ka. Pero nung yung sinundan mo, hindi, sino ba mayor nun? Tatay mo, di ba? So, di ba, nakakatawa lang talaga mga kababayan, yung mga ganitong klase ng banatan. Nakakatawa lang mga kababayan, yung mga ganitong klase ng mga sagutan, ika nga. O, kaya sana mga kababayan, itong ano na ito, impeachment na ito, ay abangan natin, suportahan natin. Dahil lalabas po ang katotohanan dito, maniwala kayo. Lalabas at lalabas ang katotohanan dito kung ngayon pa lang itinatanggi na ni Sara Duterte, ngayon pa lang defensive na siya sa mga bagay-bagay, 'di ba? Supposed to be Sara Duterte, dapat harapin mo 'yan. Harapin mo ng mayroong dignidad, prinsipyo at nakatungo ang iyong mga noo, 'di ba? Ang iyong muka habang hinaharap mo yung kaso na yan. Pero kung hindi mo harapin yan at patuloy ka lang magpapa-press con, sasagot, walang hustisya po. Tandaan nyo yan. Walang hustisya sa press conference, walang hustisya sa social media, walang hustisya sa pagpapa-interview. Ang hustisya, makukuha mo yan. Alam mo naman siguro, abogado di pulpul ka naman siguro. Alam mo yan na na manggagaling ang hustisya diyan sa kinakaharap mong impeachment complaint, 'di ba? Harapin mo, 'di ba? At anuin mo, maglabas ka ng mga ebidensya, huwag kang matakot kay Madriaga. Kung talaga naman hindi talaga katanggap-tanggap si Madriaga, patunayan mo sa korte yan. Patunayan mo yan sa impeachment hearing mo. Hindi sa hindi mo mapapatunayan yan sa harapan ng media, sa harapan ng social media. Tama ba mga kababayan? Diba? Kahit sino ang gumawa ng katarantaduhan, kung ikaw maglilinis ka ng pangalan, hindi po uubra yan kung tayo ay social media lang. For example, ako dito, 'di ba? Binanatan ako dito. Oh, niratrato yung bahay ko rito. Sa tingin nyo, kung iso-social media ko, meron akong katarungan na makukuha. Wala po. Ang ano lang yan, ang pinakang main purpose lang niyan, publicity. O, may papublic ko siya, may a-announce ko in public na niratrat ang bahay ko, muntika na akong ambushin, ganun. Mabibigyan ko lang sila ng ng kaalaman or update sa nangyayari sa akin buhay. Ganun lang 'yon. Pero totally kung hindi ko ifa-file yung case, walang mangyayari or hindi ako magpa-file ng case, walang mangyayari. Ganun din pagka for example, may nagdemanda sa akin. Dinimanda ako. Kung hindi ko haharapin 'yan at sasagot lang ako ng sasagot dito sa live, dito sa social media platform na ginagalawan ko, wala pong mangyayari. Maaasunto po ako. Marireleasan lang ako ng warrant. So better na depensahan ko ang sarili ko, ilabang ko yung sarili ko hangga't sa makakaya ko. Ganun lang dapat yan. Di mo na kailangan ng napakaraming talak serye sa social media at sa mga media platform or sa mainstream media para lamang patunayan na not guilty ka. Hindi mo mapapatunayan yan dyan, Sara Duterte, di ba? Naturingan kang vice presidente, hindi mo alam yung tawag na simpleng arithmetic. Okay, so ayun mga kababayan, no? Isang oras na rin tayo sa nakalipas na isang oras, okay? At maraming salamat po sa ating mga taga-subaybay magmula noon hanggang ngayon, mga kababayan. At maraming salamat din po no sa ating mga viewers
Luzon, Visayas, Mindanao, at maging sa Europa, Estados Unidos, saan man kayong sulok ng mundo naroon. Salamat po sa walang sawang suporta sa Bengador, sa araw-araw naming live streaming, sa aming mga uploads. Please like and share po ang ating mga live, ating mga video, para po maabot ng taong bayan yung totoo, no? At merong kabuluhan na mga balita at pagbebenga sa mga dapat benggahin, no, na politiko. Okay? So hanggang dito na lang po muna at alam marami pa kayo diyan pero kailangan na natin mag-end dahil marami pang susunod na magla-live, okay? Romeo Cano, ayan, shoutout sa iyo. Ayan, Lods. Shoutout sa inyo diyan sa ano, Bulacan. Oh. San Miguel, Bulacan. Ayan, shoutout sa mga taga San Miguel, Bulacan diyan. Salamat po sa pakikinig nyo dito sa Bengador. Oh, nag-iisa, tunay na bumibenga. Once again, ito po ang inyong lingkod, Birador Pikwa at your service. Maraming salamat mga kabengador. And peace out. Matulog po tayo na mahimbing.